Tatameme si Samuel at mukhang hindi inaasahan ang narinig mula sa aking kaibigan. Ayaw ni Kylie na nandito ka kanya hindi pwede. Ayaw mo, baby? Ayoko. Umiling pa ako at pinaseryosong aking muka. Mas gusto mo na doon ako kay Freda? What the hell? Doon ka? Doon ka na nga. Malamig ngayon at malakas ang ulan. Masarap ang sex sa ganitong weather. Pagtataboy naman ni Sunny. Nakangisi itong tumingin sa akin samantalang si Samuel naman ay nakasimangot na nakatingin sa kanya. Magdesisyon ka ng mabuti, Kyla. Nasa sayo ang desisyon. Tumalikod ako at hindi na lang sila pinansin. There is no way that I'm gonna say that he could stay here. Bahala siya kung gusto niya magstay dito. Wala akong pakialam. Dahil sa lakas ng hangin at ulan na wala ng kuryente. Mabuti na lang at busog na kami ni Sunny kaya natulog na lang kami. Wala na daw silang extra mattress. Sabi ni Samuel pagpasok niya. Galing siya sa baba upang manghingi sana ng extra mattress. Queen size ang kutson at kasya naman sana kami kaso ayaw ko siyang makashare. Kaso ngayon mukhang wala akong choice. Huwag kang didikit. Banta ko sa kanya. Napapagitnaan ako ng dalawa ngayon. Malaki ako eh. Didikit talaga ako. At saka malamig eh. Dumikit siya sa akin ngunit itinula ko siya. Papikit na sana ako nang maramdaman ko ang kamay niyang dahan-dahan na gumagapang sa aking tiyan. Hanggang sa kapain nito ang aking kamay. Gusto niyang hawakan. Natawa kami ng malakas na Sunny. Walang iya ka, Samuel. Kamay ko yung hawak mo. Kapakan ng kapa dyan. Baka mamaya ibang makapa mo. Sorry. Hingi naman ang paumanhi ng matandang manyakis. Tumalikod na siya sa akin at bumaliktot. Ang matambok niyang puwet ay nakausli at nakadikit sa akin puwet. Ano ba yan? Kinurot ko ang puwet niya nang hindi na ako nakatiis. Nakakainis kasi. Ouch! Kinamot niya ang puwet niya. Ang likot niyong dalawa. Sabihin niyo lang kung plano niyo mag-sex para matulog na ako agad. Baliw, walang mangyayari na ganoon. Kailangan mo na ako mahalin ni Kyla. Tapos, magpapakasal muna bago yun. Sabi din naman ni Samuel. Naku, ayaw ni Kyla ng ganoon. Dapat, patunayan mo muna na masarap at magaling ka sa kama bago kayo pakasalan. At good luck na lang sa pagpapaibig sa kanya. At nag-explain ka na ba sa ginawa mo? Hindi na kami nakapagsalita pa ni Samuel na makarinig kami ng malalakas na katok. Samuel? Are you in there? Sino yun? Tanong ni Sunny. Sino pa nga ba? Malamang si Freda. Yamot ko na namang sagot. Ano na naman kaya kailangan ng babaeng ito? Bumangon si Sunny. Binuksan niya ang flashlight sa kanyang cellphone upang makakita sa dilim. Bakit? Mataray niyang tanong sa babae. Nakasuot ito ng silk na robe. Nagpunta siya dito tapos ganoon ang suot niya. May plano siya kay Samuel. Kung wala lang siguro kami dito, baka ngayon ay nakailang rounds na ang dalawa. Ilang rounds talaga? Si Samuel? Duda ako. Samuel! Tawag ng babae. Napabuntong hininga si Samuel bago bumangon. Wala akong kasama sa room ko. Napairap ako. You know naman natakot ako sa thunder at lightnings, diba? Wow! Hindi nagsalita si Samuel. Samahin mo na. Inis naman na singit ni Sunny. Freda, I'm with my baby. Oo ha? Pero natatakot ako eh. Tatlo naman kayo dito. Baka pwede na dito na lang ako? What the hell? Hindi na kami nakaalma pa ni Sunny nang basta na lang pumasok ang babae at naupo sa gilid ng kutsyon. Hindi ko tuloy malaman kung babangon ako tuupo. Bakit kailangan kong malagay sa ganitong sitwasyon? Hindi tayo kasya sa kutsyon. Sabi ni Sunny. It's okay. Hindi din naman ako makakatulog dahil takot ako sa kulog at gidlat. Alam na Samuel yun. Makakatulog lang ako kung yayakapin niya ako. Mabuti na lang at walang ilaw kaya hindi nila nakita ang pagtalas ng aking mga mata. Arte. Bulong naman ni Sunny. Naupo siya sa akin tabi. Wala tuloy akong choice kundi ang maupo na rin. Ipinikit ko ang aking mga mata at tinayaan na igupo ako ng antok. Kaso biglang nagsalita si Freda. Di ba ikaw yung sister ng first love ni Samuel? Freda. Awat sa kanya ni Samuel ngunit sumagot ako. Yes. Ang ganda ng ate mo. Pakiramdam ko may ibang kahulugan iyon. Parang sinasabi niya na maganda si ate at ako'y hindi. Maganda din ang mommy mo. Sagot ko naman. Tumawa siya. Kaya maganda ako. Sagot naman niya. Pero bukang bibig ni Samuel ang ate mo noon. That Kendra is so beautiful. She's Freda.
Awat ulit ni Samuel. What? Nahihiya ka ba na malaman ng kapatid ni Kendra? Go on, magkwento ka lang. Sabi ko naman. Alangan naman na manahimik ako. Di isipin niya pa na affected ako. Wala na akong pakaalam pa sa nakaraan. Past is past. Samuel, love your sister very much. He even bought a... That's enough, Freda. Tuloy mo lang. Gusto ko malaman. Pinsan ako ng asawa ni Kendra. Hirit din ni Sunny. Bumili siya ng ring noon para kay Kendra. Ganoon niya kamahal si Kendra. Talaga lang ha? Sayang. At bumalik si Kuya Lexter. Sabi ni Sunny. Yeah? Nasaktan talaga si Samuel noon. Sabi naman ni Freda. Kaya nga. Buti na lang at nandyan ka para kay Samuel. She giggled. Hagikik na nakakairita. Babaeng willing mag-comfort kay Samuel. Nanunuyang sabi ni Sunny. Willing na maging rebound. Ouch. Ba't parang ako naman ang pinatatamaan ng babaeng ito? Tinamaan ako dahil ako lang din naman ang babae noon na willing maging rebound ni Samuel nang basta din siya ni ate. Tumikim si Samuel. Matulog na tayo. Freda, stop what you're doing. Maring utos ni Samuel kay Freda. What? Maang-maanga naman ang babae. Gusto ko lang naman magkwento. Kendra, have the biggest part of your heart at hanggang ngayon, hindi yan totoo. If you keep on talking nonsense, I'll kick you out of the room. Banta ni Samuel sa kanyang babae. Napatawa si Sunny. Halatang naiinis na si Samuel dito. Ano niya ba itong babaeng ito? Naging sila ba? Fubo niya ba o ano? Naguguluhan ako sa kung ano naging estado nilang dalawa. The heck? Bakit ako naguguluhan? Wala akong pakaalam sa kanila. Nakipagpalit ng pwesto si Samuel kay Sunny. Siya na ngayon ang nahiga sa may gilid, sa tabi ng bintana. Ako naman ay nanatili sa aking pwesto. Nasa gitna pa din ako ng dalawa. Si Freda naman ay nakaupo pa din sa gilid ng kutsyon. Ewan ko kung matutulog pa ito dahil walang tigil ang malakas na kulog at kidlat. Maawa pa sana ako sa kanya kaso wag na lang. Alam nga naman na i-comfort namin siya ni Sunny. Payakap siya kay Samuel, kaso mukhang napikon sa kanya ang lalaki dahil sa mga pinagsasasabi niya. Tumagilid ako at yumakap kay Sunny para magkasya kami sa kumot. Dalawa ang kumot namin kaso ibinigay na namin kay Samuel ang isa dahil malamig. Good night, baby. Bulong ni Samuel sa akin likuran na hindi ko pinansin. Naiirita ako. Kung hindi lang umuulan, bababa ako ng bundok. Sinira niya ang masaya sana namin bakasyon ni Sunny. Hindi na ako sumagot pa. Ibinikit ko ng aking mga mata para makatulog na. Siniko ko si Samuel nang magising ako. Umuulan pa din at madilim pa kaya sigurado akong gabi pa lang. Siniksik ko si Sunny at muli akong nakatulog. Nagising ako kinaumagahan dahil sa pagkalabit sa akin ng kung sino. Nagdilat ako ng aking mga mata at tinignan si Sunny na nakaupo na sa aking tabi. Tumigil na ang ulan at maliwanag na din sa labas. Anong oras na? Mahina at inaantok kong tanong. Ngumuso siya. Inginuso niya ang gilid ko. Ngayon ko lang naalala na kasama pala namin si Samuel. Si Freda wala na siya sa pwesto niya. Nilingon ko si Samuel at doon ko nakita ang babaeng nawawala sa pwesto niya. Nakahiga ito sa tabi ni Samuel. Nakaunan sa dibdib nito at ang walang hiyang lalaki ay sarap na sarap sa pagyakap sa kanya. Nakatingin kami sa mga ito. Walang reaksyon sa aking mukha samantalang si Sunny naman ay nakangiwi at iritable. Hanggang sa unti-unting magmulat ng mga mata sa Samuel. Kitang-kita ko ang pagguhit ng matamis ng ngiti sa mga labi niya bago yumakap kay Freda. Si Freda naman ay yumakap pang lalo sa lalaki. Hanggang sa tumagilid si Samuel at tumarap sa babaeng kayakap. That's when his eyes widened at lalo pang nalaki ang mga singkit niyang mga mata nang makita niya kami ni Sunny. What the hell? Napabalikwas siya ng bangon. Freda, what the hell are you doing here? Nagusot naman ng mga mata ang babae bago nagdilat ng mga mata. Mamiti ito. Tapos na ang ulan? Patay bali siya niyang sabi bago bumangon. Tila nandidiring lumayo sa kanya si Samuel na ikinalukot ng aking muka. Kayla, baby. Tarantan niyang tawag sa akin. Lumayas na kayong dalawa dito. Doon kayo sa kwarto niyo. Pagtataboy ko sa kanila, tumayo na ako at pumasok sa maliit na banyo upang maligo. Kayla, akala ko ikaw yung kayakap ko. Magkatabi pa tayong natulog kagabi and then, naku, sa presinto ka magpaliwanag. Pambabara ni Sunny sa kanya. Samahan mo na si Freda sa kwarto niya. Wala nang ulan,
kulog at lightnings. Baka sa luwanag naman siya takot ngayon. Magsama kayong dalawa. Nagpigil ako ng tawa dahil sa mga sinasabi ni Sunny. Akala ko nga si Kayla ang katabi at kayakap ko. Hirap naman na pagpapaliwanag ng isa. Nagpapalusot ka pa ha? Kayla, maghuhubad ako ng damit kaya umalis ka na. Nayayamot naman pagtataboy ng kaibigan ko. Mukhang masama ang gising ng babae. Mukhang umalis din sa wakas si Samuel dahil natahimik na sa labas. Mabilis sila ako naligo para makaligo na din si Sunny. Pagkatapos namin mag-ayos ni Sunny ay lumabas na kami dala ang aming gamit. Nasa labas na ang tricycle na sundo namin. Hindi na kami kakain dito at baka makasabay pa namin ang dalawa. May pupuntahan kami na sikat na kainan at dinadayo pa ng mga vlogger. Sa likod kami dumaan ni Sunny upang walang makakita sa amin. Baka kasi nasa lobby lang si Samuel at nakaabang. Baka mamaya sumama na naman siya at bumuntot sa amin. Gusto naming sulitin ang huling araw namin dito, yung kaming dalawa lang ni Sunny. Nang makababa kami, tuluyan tumakbo ang tricycle at napangiti kami ni Sunny. We enjoyed the whole day touring and making some videos that we could use for our content. Alas 6 na makarating kami sa hotel para kunin ang aming maleta. Wala si Samuel. Ang alam namin ay nasa site ito. May mga text siya kanina kay Sunny pero ngayon lang dumating dahil naka-airplane mode ang cellphone ng aking kaibigan. Pagkatapos ng mahabang oras na biyahe, nakarating kami ng Manila. Back to reality na. Sana lang tapos ng issue dahil madaming event this week na gusto at kailangan kong attendan. Welcome back, tita! Gising na ang mga pamangkin ko. May pakartulina pa. Para namang galing ako sa abroad. Tumakbo sila at sinugod ako ng yakap. Kunwari miss na miss nila ako pero ang totoo, ang pasalubong lang naman ang ikinatutuwa nila sa pagdating ko. Nag-agawan na sila sa mga eco bag. Walang laruan dyan, puro pagkain lang. Bibilan ko kayo kapag may gig na ulit ako. Nasaan ang lola at mommy nyo? Nasa warehouse si lola. Si mommy nasa taas po, tita. Sige, aakit na muna ako at matutulog muna ako. Iniwan ko na ang mga bata dahil inaantok pa talaga ako. Una ko napansin ang tambak ng mga paper bags, box at mga bulaklak sa gilid ng aking bag pagbukas ko ng pintuan ng aking kwarto. Kanino galing ang mga ito? Kay Mike? Napansin ko din ang mga stuffed toys na may iba't ibang laki. Galing sa mga fans. Sabi ni ate na nakasilip sa aking pintuan. Kumusta ang bakasyon? Ngumiti ako. Fine. Ngumisi si ate. Nagkita kayo ni Samuel? Wala pa akong na-upload na photos and videos kaya wala silang idea na kinuha ding abay ang lalaki. Tumawag bandang hating gabi na ata iyon. Nagtatanong kung pabalik ka na ng Manila. Nainis pa ang kuya mo. Nagselos ba naman bigla? Tumawa ako't pagkaraan ng ilang segundo bigla ko naalala ang mga sinabi ni Freda. Iwan na muna kita. Gusto ko lang sabihin na kinainin ng mga pamangkin mo yung mga chocolates na bigay ng mga fans mo. Ayos lang ate. Tinatamad pa akong isa-isahin ang mga natanggap ko mula sa fans. Subukan ko mamayang gabi kung kaya ng time ko na mag-live at mag-unbox. Appreciation na din sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa akin. Nakatulog ako pero saglit na saglit lang. Tumatawag kasi si Mike. Ano bang kailangan ng lalaking ito? Wala ako sa mood na makipag-usap sa kanya. Saka na, kung sumunod ba naman sana siya di hindi niya kailangang magpaliwanag sa akin at bumawi. Ang ako walang gana ang mga lalaki. Hindi marunong magpahalaga. Kung kailan huli na ang lahat, saka maghahabol na parang aso. Bumaba na muna ako para makakain. Naagaw agad ng aking pansin na malaking bouquet at flower arrangement sa gitna ng living room. Balloon arrangement na may I'm sorry na tiyak kong galing kay Mike. At ang malaking bouquet? Pinitas ko ang note na nakalagay upang malaman kung kanino ito galing. Galing kay Samuel. Baby, ang akala ko talaga ikaw ang katabi ko at kayakap. Inikot ko ang aking mga mata. Isunukso ko na din ang note sa aking bulsa at baka makita pa ni na nanay at ate. Kaso mukhang alam na nila. Tita, binasa ko yung letter sa flower. Galing kay Tito Samuel. Sabi, Baby, ang akala ko talaga ikaw ang katabi ko at kayakap. Ano nangyari? Nakahalukip-kip na tanong ni nanay. May sandok pa sa isa niyang kamay. Si ate naman, nakarga sa Mariel ay nakataas ang kilay sa akin. Wala nangyari. Diretsahan ko namang sagot. Magkatabi kayong natulog? May nangyari sa inyo? Nay, wala. Nakita namang nandito ang mga bata kung ano-ano pang tinatanong.
Napaka-chismoso pa naman din ng mga batang ito at masyado nang curious sa mga bagay-bagay. Magsabi ka ng totoo. Nay, nagsasabi ako ng totoo. Ikaw na bata ka? Alam mo naman na mainit pa ang mga basher sa'yo. Saka hindi pa kayo formal na nag-break ni Mike tapos... Ay, mag-asawa ka na nga lang? Mag-asawa? Solusyon ba yun? Oo, para manahimik na din ang buhay mo at hindi na din ako nakukonsumi sa mga pinaggagawa mo. Nay, maghihiwalay na nga kami ni Mike. Sino naman ang pakakasalan ko? Kendra, tawagan mo nga si Samuel. Kakausapin ko ang lalaki iyon. Nanlaki ang mga mata at halos takbuhin ko si ate para habulutin ang kanyang cellphone. Wag! Kaso, hinampas ako ni nanay ng sandok. Ay naman eh. Sinubukan ko lumapit kay ate kaso muli akong hinataw ni nanay ng sandok. Ayusin mo nga ang mga desisyon mo sa buhay. Ngayon lang, may nag-post ng picture mo. Uhat ka na isang lalaki palabas ng bar. Si Samuel yun, hindi ba? Buti na lang at hindi kita ang mukha ng lalaki. Sinugot na lang ng ate mo na bodyguard iyon. Hindi ka na naawa sa akin, anak. Matanda na ang nanay. Mag-asawa ka na lang. Kendra, tawagan mo si Samuel. Sabihin mo na kakausapin ko para makapamanihi ka na sila. Ate! Nay! Manahimik ka, Kylie. Naiiyak ako habang nakatingin kay ate at hinihintay na sagutin ni Samuel ang tawag niya. Huwag mong sagutin. Ito ang pipi kong dasal. So unang pagtawag ni ate, hindi nga ito sumagot. Baka busy siya. Sabi ko para hindi na ulit subukan pantawagan ni ate si Samuel. Baka busy talaga ito. Sige lang, magtrabaho ka lang dyan. Huwag mo nang sagutin. Hello? Kendra? Para akong hihimatayin ang sumagot ang lalaki. Busy ka? Tanong ni ate. Sana sumagot si Samuel na oo at sana wag din sabihin agad ni ate ang dahilan kung bakit niya ito tinawagan. Why? Busy ka ba? Ulit ni ate sa kanyang tanong. Nag-iimpake ako ngayon. Alis ako ng bansa. What? Akala ko hindi na siya ulit aalis. Parang nadismaya ako. Hindi ko din maintindihan ang aking sarili. Oh, aalis ka na ulit ng Pinas? Samuel chuckled. Why? Bakit ba puro why ang sinasabi nito? Wala naman. May malulungkot lang dito. Tumawa silang dalawa. Talaga? Malulungkot ba siya kapag umalis ako? Hasa ka naman. Kapag umalis ka ulit, baka may asawa na siya pagbalik mo. 2 araw lang ako mawawala. Ikaw na munang bahala sa kanya, ha? Titingnan ko kung kaya kong dumaan dyan bago ako magpunta ng airport. Wag na! Sigaw ko. Why? Are you still mad at me? My God, baka hindi na siya umalis ng bansa kapag dumaan siya at sabihin ni nanay na pakasalan niya ako. Dumiretso na lang siya sa airport. Kung pwede, 1 buwan siyang mawala baka sakaling makalimutan na ni nanay ang tungkol sa kasal na gusto niya mangyari. Ginawa pa laro ang kasal. Siyempre gusto ko namang makasal pero dun sa lalaki mahal ko at mas mahal ako. Hindi na ako nagsalita pa para maisip niya na hindi ko siya haharapin kahit na magpunta siya dito. Kaya wag na siyang magsayang pa ng oras. Mukhang naluging inchik si nanay nang matapos ang tawag. Nakahinga naman ako kahit paano. At sana lang wag na talagang dumaan pa ang lalaki dito. Kumain na muna ako bago ulit ako umakyat sa aking kwarto. Hindi pa din kumakalma ang aking katawan sa labis na nervyos kaya naisipan kong tingnan ang mga natanggap kong gifts mula sa mga fans. Una kong tinignan ang note sa mamahaling bouquet. I love you, Kyla. Ito lang nakasulat sa note. Galing ito kay S. Akala ko nung una si Samuel pero hindi niya ito sulat kamay. Parang hinalukay ang sulat ng S na fan na ito. Sinong S kaya ito? S lang kasi talaga ang nakalagay na pangalan. Bukod sa bulaklak, sa kanya din galing ang pinakamalaking stuffed toy. In-arrange ko ang mga gifts para sa gagawin kong live mamaya. So sobrang dami, natagalan ako sa pag-aayos. Nasa baba si Samuel. Gulantang ako lumingon sa pintuan kung nasaan sa ate. Nakangisi ito sa akin. Bumaba ka na. Paalisin mo na. Amoy pawis ako. Pinawisan ako dahil hininaan ko ang buga ng aircon kanina. Kahit naman mag-amoy puto ka pa, mabango ka para kay Samuel. Kadiri naman yun. Bumaba ka na kung ayaw mong sunduin ka pa ni nanay dito. Nagpalit muna ako ng t-shirt bago ako nagdadabog na lumabas ng aking kwarto. Pababa na ako ng hagdanan nang makita ko ang 2 lalaki na nakaupo sa couch. Sila Mike at Samuel. Mahamak si ate. Naunang tumayo si Samuel at lumapit sa akin.
Mukhang napikon si Mike, kaso hindi ko na muna siya pinansin. Kailangan ko mapalaya sa Samuel. Hinila ko ito papuntang labas para hindi marinig ni Mike ang pag-uusapan namin. Ang awkward lang kung marinig niya ang sasabihin ni Samuel at hindi ko din sure kung sinabi na ni nanay ang gusto niyang sabihin dito. Ba't ka pa dumaan dito? Pinigilan kong pagtaasan ng boses at sungitan ang lalaki. 2 araw ako mawawala. So? Gusto ko makita ka at magpaalam sa'yo. Ayoko mag-isip ka ng kung ano-ano. Ngumisi ito. And also, may sinabi sa akin sa nanay. Ano sinabi niya sa'yo? Tumawa siya at pinisil ang aking pisngi. Behave, okay? Mag-usap tayo pagbalik ko. Pinisil niya ang aking kamay bago siya tumalikod at sumakay sa kanyang sasakyan. Tulala ako at hindi na nakagalaw mula sa aking kinatatayuan. Sinabi talaga ni nanay yung bagay na iyon? Paano niya nagawa yun sa akin? Gusto kong maiyak kaso may isa pa akong kailangang harapin na tao. Nakaupo si Mike sa couch. Mukhang naiinip, galit, frustrated at malungkot. Huminga ako ng malalim bago ako naupo sa kanyang tabi. I'm sorry. Mike. Ano? Hindi ko na tuloy alam kung ano ang sasabihin ko. I know you are upset and mad. I'm sorry. It's okay, Mike. Huminga ako ng malalim at kumuha ng buwelo nang biglang sumulpot ang mahukulit na mga bata. Tita, bakit nandito siya? Di ba break na kayo? Hoy, umalis nga kayo dito. Pagtataboy ko sa mga ito kaso hindi man lang sila gumalaw. Bakit nandito ka? Di ba break na kayo ni tita? Bakit nagpupunta ka pa dito? Maangas na sabi ng panganay kay Mike. Napatanga din si Mike. Hindi alam kung paano sasagutin ng bata. Alam kong medyo napikon at napahiya din siya. Shh! Saway ko sa mga ito. Bakit ba napakasutil at pakialamero ng mga batang ito? Nay! Ate! Lumabas naman si nanay mula sa kusina. Tara dito, may bisita sa tita ninyo. Tawag sa kanila ni nanay pero hindi nakikinig ang mga ito. Ang titigas na mga ulo nila. Napakadaldal pa man din ang mga ito. Baka mamaya kung ano pa ang mga sabihin nila na hindi dapat marinig ni Mike. Parang gusto ko nalang tumakbo at magkulong sa aking silid dahil hindi ko mabugaw ang 3 gwapong bata sa aking harapan. Babantayan namin si Tita Kylie eh. Hindi na tinanong ni nanay kung bakit at sino nagsabi na bantayan ako. Malamang alam na din niya na si Samuel ang may bili noon sa mga bata. Doon na muna kayo. Utos ko sa kanila. Bibilhan ko kayo ng mga laruan bukas. Dali na. Kaso hindi pa din sila umalis. Nakakagigil naman ang mga batang ito. Sige na. Bibilhan ko kayo ng malaking robot. Ayaw namin. Bibilhan ko kayo ng bagong sasakyan. Ayaw din. Ang hirap manuhol ng mga batang mayaman at lahat ng luhoy na ibibigay. Babantayan ka namin, tita. Hindi ka pwede makapagbati sa kanya. Hindi mo naman na siya love, di ba? Napasinghap kami ni Mike. Hinila ni nanay ang isa sa kanila kaso nakipaghilahan lang ang mga ito. Tumulong na din ang kanila mga yaya kaso talagang hindi sila nagpatinag. Mabuti na lang at dumating sina Kuya Lexter at daddy nito. May dalang bagong mga laruan si Tito John kaya tuwang-tuwa na tumakbo ang mga bata papunta sa kanya. Lolo, binilan mo ako nung sinasabi ko sa iyo sa chat? Of course. Let's go and check it in your room. Nang makaalis sila ay naging tahimik kami ni Mike. Naging awkward at bigla ko nakalimutan ang mga dapat sasabihin ko. Kayla, hindi ko alam kung paano ko babawi sa iyo dahil sa mga nangyari. Hindi mo kailangan bumawi, Mike. But I want to, Kayla. Mahal na mahal kita. Kahit pa mawalan ako ng mana, ayos lang. Mahal kita. Sobrang mahal kita. Sure siya? Pero paano ang kanya na ayaw sa akin? Bakit ba ang hirap makipaghulay sa lalaking ito? Nakahanda na ang mahaba at makabagbag damdamin kong sagot sa sinabi niya pero bigla pan dumating sina Ate Carla at Ate Karen. Congratulations! Hindi na nila naituloy ang dapat na sasabihin nila. Mabilis ding nawala ang mga ngiti sa kanilang mga labi. Ang wrong timing talaga. At sakto ding tumatawag ang pinsan ni Mike kaya kailangan na niyang umalis. I have a meeting. I'm sorry, Kayla, but I have to leave already. Dadaan na lang ako mamaya. May live ako mamayang gabi at madami din akong gagawin, Mike. Hindi pwede ipagpaliban ko iyon kahit na gustong-gusto ko matapos na ang usapan namin dalawa. Malungkot siyang tumango. Okay, I love you. I'll text and call you later. Para ako maiiyak na makaalis na ito. Bakit ba parang naaawa ako sa kanya? Ano bang kailangan kong gawin para sumuko na siya?
Ayoko siyang saktan at lalang ayoko siyang pagsalitaan ng masasakit na salita. Ay, ang ganda natin ah. Pangaasar ni Ate Karen. Nasaan ang fiancé mo? Wala, umalis ng bansa. So, pumayag ka nga na ikasal sa kanya? Hindi ka man lang nagpakipot at nagpaligaw kahit mga kalahating taon? Hindi ako pumayag, no? Desisyon ni nanay. Para akong maiiyak. Sinabi talaga nila kay Samuel ang bagay na iyon. Mabait naman si Samuel ah. Kaso araw-araw ko mapapraning dahil babaero. Wala kang peace of mind kasi ang nasa isip mo ay baka niloloko ka niya at may iba siyang babae. Ay, wow ha? Salamat ha? Natatawa niya akong inakbayan. Lumabas naman si nanay mula sa kusina. May dala siyang juice para sa 2 bisita. Nay, ba't mo sinabi kay Samuel iyon? Oh, bakit? Di ba gustong-gusto mo siya noon? Ngayon na hinahayaan ka, nagrereklamo ka. Ang lakas din ng trip ng nanay ko eh. Noon yun, Nay. Noon. Bakit ka sumama sa hotel niya kung wala ka nang nararamdaman para sa kanya? Paano mo nalaman? Pinusundan niyo ako? Grabe. Hindi naman ako bata pa. Lumapit siya sa akin at tinataw niya ako ng Dre. Hula ko lang. At totoo nga. Ikaw na bata ka talaga. Hindi naman kayo pero sumama ka talaga sa hotel niya? Nay, hindi naman eh. Kilala kita, Kayla. Magtino ka na. Magpakasal ka na. Tumili ako pero hinampas lang ulit niya ako ng Trey. Bakit ba kasi bumalik pa ng bansa ang lalaki iyon? Hindi naman ako noon pinapakaalaman ni nanay. Sana huwag na lang siya ulit bumalik ng bansa. Sana hindi na siya makabalik. Ayoko pa mag-asawa. At totoo naman na hindi ko na siya mahal. Para hindi ko maisip ang patungkol sa problema ko tungkol sa pagpapakasal, itinuon ko na lang ang aking panahon para mag-isip ng magagandang content. Something na magpapabango ng aking image. Anything. Well, welcome to social media. Kailangan sunod ka sa trending o kaya naman ikaw ang magpapauso ng isang trend. Hapon na nang matapos ako sa paglilista. Naligo ako at nag-ayos upang makapagsimula na sa aking live. Nag-announce ako kanina at masaya ako dahil dinumog ng real supporters ang aking comment section. Kulang 1 oras din ang itinagal ng aking live. Nag-unbox ako ng gifts and at the same time nakipagkwentuhan din ako sa mga fans. Hindi ko nasagot ang lahat ng mga tanong at comments kaya naman nangako ako na I'll be doing it again. Nag-announce ako ng raffle and giveaways after para naman mapasaya pa silang lalo. Gabi na nang umakyat ang mga pamangkin ko kasama si ate. Nagtatalunan ang 3 bata sa ibabaw ng aking kama habang nag-uusap naman kami ni ate. Tsikahan lang about sa bakasyon namin hanggang sa mapunta sa usapang love life. Hindi ko din alam ate. Tinatanong niya ako tungkol kay Mike kung anong plano ko since ayaw nitong tanggapin na break na kami. Hindi ko kasi talaga ugaling magbitaw ng masasakit na salita sa mga nakarelasyon ko. Madalas ko noon nalinyahan, "It's not you, it's me." O kaya naman ay, "Sobrang busy ko at pakiramdam ko. Hindi na kita nabibigyan ng time kaya let's end it here." Tunog playgirl ba ang linyahan ko? Kaso iba naman kasi itong kay Mike. Okay na siya eh. Kaso buong angka naman niya ang may ayaw sa akin. Kaso from good son to I can choose you over my family na ang peg niya. Nalungkot na naman tuloy ako. Tinapik ni ate ang balikat ko. Sa nakikita ko, naguguluhan ka. Kay Mike at sa gusto mong gawin sa buhay mo. Tingin ko din. Kay ate, tulungan mo naman ako kay nanay. Bakit ako? Magtatampo lang iyon sa akin kapag kinausap ko. Saka kasalanan mo din naman kasi yan. Bakit ka kasi natulog sa kondo ni Samuel? Sabihin mo nga, may nangyari na naman ba sa inyo? Na naman? Bakit ba iniisip talaga nila na may nangyayari sa amin ng lalaking iyon? Wish ko lang, may nangyari. Inikot ko ang aking mga mata. Natatawa naman akong itinulak ni ate. Ang landi ha? Pero ayos lang na may mangyari sa inyo ni Samuel? Ha? Wala naman ako sinabi na ganun na. Hindi pa kayo officially na break ni Mike. Tapos nasa probinsya ka kung nasaan din si Samuel. Magkasama kayo sa bar. Natulog ka sa hotel room ng lalaki and if by chance na may nangyari sa inyo, it's okay with you? Wala naman ako sinabi na ganoon ate. Yeah, wala ka sinabi pero yun ang pagkakaintindi ko. At yun ang katotohanan. Pagdadiin niya. So hindi ka talaga naawa kay Mike? Ay, sumakit ang ulo ko. Ang gulo mo? You know what? Maglaylo ka na lang muna kaya sa social media. Mag-work ka na lang.
Mag-upload ka pa din ng dance cover para hindi bumagsak ang performance ng mga accounts mo. You need that. And huwag mo na din pasakitin ang ulo ni nanay. Sumasakit na din ang ulo ko sa mga ginagawa mo sa buhay. Ganito ba ang pangarap mo? Ang mangolekta ng lalaki? Yan ang magagawa ko. Hindi nag-work eh. At saka ito ba talaga ang gusto mo buhay? Ang maging famous pero napakagulo. Ang gulo din ni ate. Kanina, love life lang. Ngayon pati na pagiging social media influencer ko. May bakante sa kumpanya ng Kuya Lexter mo. Mag-work ka kaya muna para maiba naman ang daily routine mo. Pag-iisipan ko ate. Na-stress ako lalo nang makausap ko ang kapatid ko. Okay, pumasok ka sa kumpanya ng fiancé mo. Mabuti na lang at umalis na sila ng mga bata. Dumagdag pa sa sakit ng ulo ko ang Samuel na iyon. Pag-uwi niya ng Pinas, pupuntahan ko siya para makausap. Patulog na ako na umakyat ang isang maid upang ibigay ang cellphone ni nanay sa akin. Tumatawag daw si Samuel. Ano na naman kayang sasabihin niya? Yes? How are you? Matutulog na ako. Bakit ka pa tumawag? He chuckled. Oh, masaya yarn? Of course. Pwede na kitang makausap through call. Thanks to nanay. Mapagsamantala. Ngayon na nabanggit niya sa nanay. Naalala ko na naman ang tungkol sa kasal. Ayoko talagang magpakasal.